Na-stranded ng 10 days sa Sahara Desert. Ang disyerto ay parang malawak na lugar, halos kasing laki ng isang bansa o kontinente na puro buhangin, kaya walang halaman, tubig at sobrang init. Kapag naligaw ka sa disyerto, bumababa ng sobra ang tsansa mong makaligtas. Pero alam nyo ba, isang beses, may isang lalaking tumatakbo lang sa marathon, pero bigla siyang naligaw sa disyerto. Wala siyang ibang dala kundi ang ilang supply na dapat sanay pang marathon lang. Ano kaya ang mga ginawa niya ng 9 na araw sa ganitong matinding kalagayan? Makakaligtas pa kaya siya? O tuluyan na siyang lalamunin ng walang katapusang buhangin? Tara, pag-usapan natin yan. Kunwari, na-stranded ka sa isang disyerto. Ang init! Ice please! Sa sobrang init, kakailanganin ng katawan mo ang maraming tubig. Kaya lang, wala kang makita kahit saan. Ang Sahara Desert kasi ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo para sa tao. Dito, ang tubig ay parang true love. Napakahirap hanapin. Kahit umiyak ka at tumulo ang luha mo, mabilis na rin ito mag-evaporate sa matinding init. Kaya maaaring 3 days lang na walang tubig ang katawan mo, pwede mo na itong ikamatay. Pero dito sa Sahara, mas grabe pa. Halos walang ulan, walang ulap, parang ayaw talaga magpakita ng tubig. At yung init, grabe! Parang nasa loob ka ng malaking oven. Umaabot sa 40 degrees Celsius at mas grabe pa kapag summer. Pero alam mo ba kung ano pang dapat mong katakutan? Yung buhangin mismo. Pwede itong uminit ng hanggang 80 degrees Celsius. Kung hahawakan mo, baka maluto ang kamay mo. Maswerte ka at hindi mo yan naranasan katulad ni Mauro Prosperi, isang Italyano na noong 1994 ay sumali sa isa sa pinakamahirap na marathon sa buong mundo, ang Marathon des Sables sa Sahara Desert. Isang magaling na athlete si Mauro, nanalo pa ng gold medal sa Olympic Pentathlon. Para maghanda sa marathon, tumatakbo siya ng 40 kilometers araw-araw at sinasanay ang sarili na uminom ng kaunting tubig para makaya ang init ng disyerto. Pero kahit gaano pa siya kahanda, wala siyang ideya sa totoong hirap na haharapin niya. Nagsimula na ang Marathon des Sables. Kailangan takbuhin ng mga runners ang 251 kilometrong ruta ng Sahara sa Morocco. Matindi ang challenge. Kailangan pa ng mga participants na harapin ang nakakapasong init at nakakapuwing na buhangin. Pero handa na si Mauro. Bitbit niya ang isang backpack na may mga pagkain, gamit sa pagtulog, compass, signal flare para sa emergency at 3 litrong tubig. Ang dami ng tubig na ito ay sapat para sa isang mahabang araw ng paglalakad sa disyerto, lalo na sa matinding init ng Sahara. Sa unang 3 araw, maganda ang takbo ni Mauro. Nanguna pa siya sa maraming kalahok hanggang sa umabot siya sa ika-7 pwesto. Pero sa ika-4 na araw, ito na ang pinakamahabang parte ng karera. 53 miles o 85 kilometers ang kailangang takbuhin sa loob ng 24 hours. Walang kahirap-hirap na tinatakbo ni Mauro ang disyerto kahit umabot na sa 46 degrees Celsius ang temperatura doon. Sa ganitong init, ang temperatura ng buhangin ay maaaring umabot sa 80 degrees Celsius o mas mainit pa. Dahil sa sobrang init, ang hangin sa ibabaw ng buhangin ay mabilis na umaakyat. Ito ay nagiging sanhi ng mga malalakas na ipo-ipong hangin sa disyerto na parang mga maliliit na buhawi. Kaya nagiging mas mahirap ang pagtakbo at pag-navigate sa karera. Hanggang sa biglang dumating ang sandstorm. Heto na, malalakas ang hangin na unang bumulaga kay Mauro. Hinahampas ang mukha niya ng buhangin. Pero hindi ito isang normal na bagyo. Ito ay isang sandstorm. Normal na pangyayari sa Sahara Desert. Mas lumalakas ito kada minuto. Hanggang sa wala na siyang makita sa harapan niya. Ang visibility ay bumaba sa mas mababa pa sa 10 metro. Habang tumatakbo, unti-unting tinakpan ng buhangin ang lahat ng direksyon. At si Mauro, na nooy nasa ika-7 pwesto, bigla siyang nawala ng sense of direction. Ang mga sandstorm na ito ay maaaring tumagal ng ilang oras at maaaring umabot sa taas na 50 meters na nagiging sagabal sa paningin kaya mas naging delikado sa mga runners. Isang desisyon ang kailangang gawin ngayon ni Mauro, ang tumigil at maghintay na humupa ang bagyo. Kahit may posibilidad na matabunan ng buhangin o itutuloy niya ang pagtakbo at umaasang tama pa rin ang direksyon niya. Pinili ni Mauro ang magpatuloy kahit na halos wala na siyang makita sa lakas ng bagyo.
8 oras tumagal ang sandstorm. Sa bawat hakbang, bilyon-bilyong butil ng buhangin ang tumatama kay Mauro. Kaya naging dahilan ito ng pagdugo ng kanyang ilong at bibig. Ang bawat hininga niya ay parang humihigop ng matatalas na karayom. Pero hindi siya tumigil. Hindi niya kayang tumigil. Pero nang matapos ang bagyo, napagtanto niyang wala na siya sa ruta ng marathon. Nawawala na si Mauro. Nag-iisa siya sa gitna ng Sahara. Dito nagsimula ang tunay na survival challenge ni Mauro Prosperi. Kinabukasan, nagising si Mauro sa tila bangungot niyang pagkakatulog sa buhangin ng disyerto. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa ilalim ng tirik na araw. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Tumakbo siya ng halos 4 na oras at umaasang makakakita ng iba pang participants sa marathon. Pero sa kada hakbang niya, kinakabahan na siya. Wala siyang makita kahit sino. Pumunta siya sa tuktok ng isang mataas na sand dune. Pero sa lahat ng direksyon, puro walang katapusang disyerto lang ang nakita niya. Walang daan, walang tao. Parang nakarating siya sa ibang planeta. Halos 24 hours na siyang walang tubig at kaunti na lang ang natitira sa kanyang bote. Iniisip niya na maaaring hindi na siya makakalabas. Pero bilang isang runner, hindi siya dapat sumuko. Kailangang mas tatagan niya pa ang kanyang loob. Pero mahirap ang laban. Wala na siyang mainom at ihi niya na lamang ang ginagamit niyang tubig para mapanatiling buhay ang katawan. Sumusunod pa rin siya sa patakaran ng karera. Umaasa siya na masasalba ng rescue helicopter. Pero kahit anong abang niya, walang dumarating. Sumisigaw siya pero parang walang nakakarinig sa kanya. Pero nabuhayan siya ng loob dahil habang pababa ang araw, nakita niya ang isang helicopter. Lumakas ang kanyang pag-asa na ito na ang makakasalba sa kanya. Agad niyang ginamit ang maliit niyang signal flare. Halos kasing laki lang ito ng ballpen. Pero dahil maliit, hindi ito nakita ang helicopter. Hanggang sa nawala na sa paningin niya ang sanay tanging pag-asa niya. Dahil dito, nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Maaaring oras na lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan pa siya mananatiling buhay. Napahiga siya sa buhangin at natulog. Umaasang paggising niya, makakabalik na siya sa dati niyang buhay. Pero sa kasamaang palad, kabaligtaran ang nangyari. Dahil kinabukasan, mas tumindi ang init. Tumatagos na sa balat ang init ng hangin. Nagdesisyon siyang magpatuloy sa paglalakad. 2 araw na siyang nasa gitna ng disyerto at wala pa ring tubig. Pero natatakot siyang tumigil dahil baka doon pa siya abutan ng heat stroke. Sinubukan niyang gamitin pa rin ang kanyang compass, pero walang ibang direksyon na lumalabas kundi buhangin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita siya ng isang lumang gusali sa gitna ng buhangin. Parang isang inabandona na bahay ng Bedouin Muslim. Tumakbo siya papunta rito at umaasang may makikita siyang tao o tulong. Kaya lang, hindi pa rin siya pinalad dahil pagkadating niya, walang kahit na ano sa loob nito. Isa lamang itong inabandonang gusali. Ginawa niyang shelter ang gusali sa loob ng 2 araw. Naghintay siya ng kahit anong senyales ng tulong, pero nauubos na ang natitirang pagkain ni Mauro. Wala na siyang magawa kundi gamitin muli ang sariling ihi para magluto gamit ang portable stove niya. Sinubukan niya maghanap ng ibang paraan para manatiling hydrated. Sumipsip siya ng wet wipes, dinilaan ang hamog mula sa mga bato at patuloy na umiinom ng sarili niyang ihi. Hindi ito healthy at sobrang delikado nito, pero ito na lamang ang tangi niyang paraan para mabuhay. Sa ika-4 na araw, naisip niyang maglagay ng maliit na bandila ng Italy sa itaas ng gusali. Umaasang magsisilbi itong ebidensya na naroroon siya kung sakali mang may makakita sa kanya o kung sakaling tuluyan na siyang bawian ng buhay roon. Nag-isip pa siya ng mga maaaring gawin para makasurvive at sa loob ng tore, nakakita siya ng isang kolonya ng mga paniki. Desperado na siya, kaya hinuli niya ang mga paniki at ininom ang kanilang dugo. Kahit paano, nakatulong ito para mabigyan siya ng kaunting lakas. Habang naghihintay ng tulong, muli siyang nakakita ng eroplano. Agad siyang gumawa ng SOS signal gamit ang buhangin at sinunog ang kanyang backpack para makagawa ng usok. Pero sa kasamaang palad, isang sandstorm ang muling umatake at tumagal ng 12 oras. Isa na naman itong bangungot para kay Mauro. Nadagdagan na ang posibilidad na hindi na siya makakalabas sa disyerto. Ilang araw na ang lumipas. Hirap na si Mauro. Gutom, uhaw at init ang mga kalabang tumatalo sa kanya. Kaya tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Naisip niyang tapusin na ang kanyang paghihirap.
Naalala niya ang kanyang asawa sa Italy at kung mawawala siya, hindi magagamit ng kanyang pamilya ang kanyang pension bilang pulis. Kailangan pang maghintay ng 10 years bago siya may deklara na patay kung walang katawan na makikita ang kanyang pamilya. Kaya naisip niyang tapusin na ang kanyang paghihirap sa abandonadong gusali kung saan maaaring matatagpuan ang kanyang katawan. Pero kinabukasan, sa kabila ng pagdurusa, nagising siya, buhay pa siya. Dahil sa sobrang dehydration, ang dugo niya ay agad na namuo at hindi dumaloy ng mabilis. Kaya buhay na buhay pa si Mauro. Dahil hindi pa niya oras, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Inayos niya ang kanyang gamit at patuloy na naglakad patungo sa mga bundok na matagal na niyang nakikita sa malayo. Sa sumunod na 3 araw, patuloy siyang naglalakad. Tumitigil lang siya kapag sobra na ang init. Sa gabi, naghuhukay siya ng butas sa buhangin at ibinabao ng sarili para hindi siya masyadong malamigan. Patuloy ang kanyang pakikipagsapalaran habang papalapit siya sa mga bundok. Hanggang isang araw, nakakita siya ng isang oasis. Tila isa itong himala sa gitna ng malaimpyernong disyerto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahanap si Mauro Prosperi ng tubig na maiinom. Pero dahil sa sobrang dehydration, nahirapan siyang inumin ito ng normal. Sinubukan niyang uminom ng mabilis pero nahirapan siyang lunukin ang tubig at agad itong isinuka. Kaya ang ginawa niya, humiga siya sa tabi ng tubig at unti-unting umiinom gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang sinisipsip ang tubig mula sa kanyang mga palad, kaya ang kanyang katawan ay unti-unting nasasanay sa pagkakaroon ng tubig. Pagkalipas ng 9 na araw sa disyerto, nakita ni Mauro Prosperi ang unang senyalis ng buhay, ang dumi ng kambing. Sinundan niya ang bakas ng mga dumi hanggang sa makarating siya sa mga bakas ng paa ng tao. Sa wakas, nakita niya ang isang batang babaeng nag-aalaga ng mga kambing. Nang makita ng bata si Mauro, natakot ito at tumakbo palayo. Desperado na sa tulong si Mauro, kaya agad niyang sinundan ang bata hanggang sa makarating siya sa lugar na may mga tolda, ang kampo ng mga nomadikong Tuareg. Dito, nakita siya ng mga kababaihang Tuareg. Kahit na nagulat sila sa kanyang itsura, tinulungan nila si Mauro. Binigyan siya ng gatas ng kambing at pagkain. Bagamat isinuka niya ito dahil sa kanyang mahinang kondisyon. Hindi nagtagal, dumating ang lokal na militar na pulis at kinuha si Prosperi mula sa kampo. Dinala siya ng pulis sa ospital sa Tindouf, Algeria. Sa ospital, doon lamang nalaman ni Prosperi ang layo ng kanyang narating. Nagulat siya nang malaman na wala na pala siya sa Morocco at nasa Algeria na siya. Hindi niya namalaya na nakatawid na pala siya ng international border at naglakad ng 289 kilometers mula sa original route ng karera. Nakatawid din pala siya sa Jebel Bani Mountain Range. Isipin mo na lang na parang naglakad siya mula Maynila hanggang Lagpas Baguio. Sa challenge na ito na tumagal ng 9 na araw, nawalan si Mauro Prosperi ng 15 kilo na dating 57 kilo. Halos butot balat na lang siya. Dahil sa matinding dehydration, kailangan niya ng 16 na litro ng IV fluids para maibalik ang balanse ng tubig sa kanyang katawan. Nagising si Mauro Prosperi mula sa bangungot ng kanyang karanasan sa Sahara Desert. Isang karanasan na hindi madaling kalimutan. Pero imbes na matakot sa disyerto, lalo siyang nabighani dito. Sa halip na lumayo, bumalik siya sa Marathon des Sables. Hindi lang isa, kundi 6 na beses pa. Nakakagulat man, natapos niya ang karera sa ika-13 pwesto noong 2001. Patunay na hindi basta-basta ang kanyang galing sa larangang ito. Pero hindi lang siya basta bumalik, binago niya rin ang takbo ng karera. Dahil sa kanyang pagkakastranded sa disyerto, binigyan na ng mas malalaking distress flares ang mga kalahok para masigurong makikita sila agad kung sakaling mangailangan ng tulong. Pero hindi lahat ay naiintindihan ito. Ang patuloy niyang pakikipagsapalaran sa delikadong buhay ay naging dahilan ng pagkakahiwalay nila ng kanyang asawa na si Sinja. Matapos ng lahat ng pinagdaanan nila, hindi na kinaya ni Sinja ang buhay na mapanganib. Kaya nagdesisyon silang maghiwalay. Ngunit kahit nagkanya-kanya na sila ng landas, nanatili naman silang magkaibigan. Noong 2020, nagsanib puwersa silang muli ni Sinja, hindi para sa isang karera, kundi para magsulat ng libro na Those 10 Days Beyond Life. Isang detalyadong kwento ng pagkaligtas ni Mauro. Dito, ibinahagi nila ang mga araw na tila huling araw na ni Mauro sa mundo.
ang mga sandaling akala niya'y hindi na siya magigising at ang pagkagising niya ng punong-puno ng bagong pag-asa. Ang kwento ni Mauro Prosperi ay naging inspirasyon para sa marami. Pinakita nito na minsan ang mga bagay na nagpahirap sa iyo ang siya ring magbibigay sa iyo ng bagong lakas. Lalo pa sa harap ng matinding pagsubok, ang tao ay may kakayahang bumangon at baguhin ang kanyang kapalaran. Para kay Mauro, ang disyerto na muntik nang kumuha ng kanyang buhay ay naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Isang paalala na kahit gaano kalalim ang mga sugat ng nakaraan, kaya mo pa ring magpatuloy. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.